Magandang araw po mga lods. Meron tayong inayos dito na Honda XRM 125. Ang issue po nito ay kumakadyot kapag tumatakbo. Ngayon babaklasin natin itong kanyang clutch housing, itong kanyang clutch shoe at saka center pugal. Mga lods, tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa loob ng kanyang one way clutch. Bakit kumakadyot itong kanyang motor kapag tumatakbo. Ngayon ayusin natin ito. Umpisa na natin baklasin itong kanyang one way clutch. At ito pala nangyari, may tama na yung kanyang center pugal, yung kanyang clutch bell. Meron ng mga malalalim na guhit, kaya pala kumakadyot itong kanyang motor kapag tumatakbo. Ito na yung may problema, may tama na siya dito, may damage na siya itong kanyang clutch bell. Kaya papalitan natin to ng bago at saka itong kanyang clutch shoe. Manipis na rin yung kanyang lining. Ito na yung bagong clutch shoe at saka itong kanyang clutch bell or center pugal. Ngayon ikakabit na natin itong bagong center pugal at saka clutch shoe. Hindi ko muna ikinabit yung clutch shoe para madali nating maipasok itong center pugal, mga loads. Yan, ganito lang ikot-ikotin lang ninyo yung kanyang clutch housing para pumasok siya dito sa kanyang axle. Ganyan lang mga loads, ikot-ikot lang, tapos pag dumiin na siya papasok, ibig sabihin naipasok na natin itong kanyang clutch housing at saka center pugal bago natin ikabit itong kanyang clutch shoe. Ayan po mga loads, pumasok na. Ikabit na natin itong kanyang center pugal at saka yung kanyang clutch housing. Ngayon ito na namang kanyang clutch shoe assembly. Ayan, lagyan natin ng washer mga loads, tapos nut. Ayan po, sa pagkabit nito mga loads, kailangan huwag kalimutan na ilock natin pagkatapos natin mahipitan itong kanyang nut dito po sa kanyang center pugal, kasi meron po itong washer na merong lock. Ayan, na dapat binibend o binabalik ko para mailock natin. At ngayon dito sa ating clutch housing, meron po itong nut at saka makapal na washer. Ngayon higpitan na natin. Ayan, mahigpit na mga loads. Dito naman sa center pugal, higpitan na rin natin. Ngayon itong kanyang gasket, palitan natin ng bago, patanggalin natin yan, kikis-kisin natin yung lumang gasket mga loads. Alright, ngayon mga loads, kakabit natin itong bearing dito sa kanyang clutch housing. Ayan po, at ito na yung gasket na ikakabit natin. Yan, parang hindi kasya itong gasket, medyo malaki, parang pang FI ito mga loads. Papalitan natin to ng gasket na pang XRM 125 na pang carb type na gasket. Ngayon ikakabit natin itong kanyang takip dito sa kanyang oil pump mga loads. Lagyan natin ng 3 tornilyo. Ayan po mga loads, kakabit na natin itong 3 tornilyo dito sa kanyang takip ng oil pump dito sa kanyang center pugal mga loads. Ngayon higpitan na natin ito mga loads. At nilagay ko pala mga loads itong setting ng ating cordless impact dito sa small para hindi maputol itong maliit na tornilyo dito sa kanyang oil pump cover. Tapos ang gagawin natin dito ay double check natin kung mahigpit na ba talaga, kasi napaka-importante na mahigpit ito mga loads, itong 3 tornilyo, para hindi siya matanggal at sumabit dito sa kanyang crankcase cover. Kasi napaka-delikado kapag natanggal itong tornilyo na to mga loads, masisira yung kanyang makina at baka mabasag yung kanyang crankcase cover. At ngayon mga loads, ito na naman, ikakabit natin itong kanyang cambio dito sa kanyang axle o spindle shaft. Meron po itong toldok, tapos dito sa kanyang spindle shaft merong guhit. Yan, dapat magkatapat yan, yung toldok dyan sa kanyang cambio, tapos dyan sa kanyang spindle shaft merong guhit. Itapat nyo lang yung kanyang toldok dyan sa kanyang guhit. At ngayon mga loads, lagyan natin ng grasa itong kanyang clutching para hindi malaglag kapag kinabit natin itong kanyang crankcase cover. Tsaka hindi tayo mahirapan mga loads sa pagkabit. Lagyan natin ng grasa para kumapit siya. At saka itong kanyang spring, nalagyan ko na rin ng grasa. Tapos itong kanyang mga bulitas dito, merong 3 bulitas. Ayan, ewan ko kung anong tawag dyan, nakalimutan ko mga loads. Ayan, basta dito siya banda sa kanyang adjuster, dito sa kanyang clutch adjuster mga loads, na katapat dito sa kanyang crankcase cover. At ito na po mga loads, ikabit na natin itong kanyang crankcase gasket. Pinalatan natin yung gasket kanina kasi pang XRM 125 yun, hindi siya kasya dito, masyadong malaki mga loads.
kaya pala sumobra yung kanyang gasket kanina. Ngayon lagyan natin ng grasa itong gasket na ikinabit natin para hindi siya malaglag mga lods. Ikabit na natin itong kanyang crankcase cover dito sa kanyang makina mga lods. At sa pagkabit ito mga lods, kunting tulak lang tapos sabay pukpok ng kamay. Ayan po, naikabit na natin. Alright mga lods, lagyan na natin ng mga tornilyo itong crankcase cover na ikabit natin. Dahil naikabit na natin mga lods yung mga tornilyo niya, ay higpitan na natin ito gamit nating cordless impact. Naiset na natin sa small yung cordless impact natin kasi dalawa lang itong set ng ating cordless impact, small at saka large. Yung small para dito sa mga maliliit na tornilyo para hindi siya maputol kapag hinigpitan natin. Ngayon i-double check na natin. Kailangan talaga mga lods na i-double check natin kung mahigpit na ba lahat para wala tayong malaktawan mga lods. Kasi iba talaga kapag dinouble check natin kasi minsan merong maluwag at saka meron ding sobra sa higpit. Ayan, kailangan talaga pantay yung higpit dito mga lods para hindi tumagas yung langis. Kailangan mahigpit lahat. Ayan po, okay na mga lods, mahigpit na lahat yung tornilyo na dito sa kanyang crankcase cover. Alright, ngayon ikakabit na natin itong kanyang footrest dito sa kanyang driver seat. Ayan po mga lods, dahan-dahan natin ikakabit ito kasi medyo ipit siya dito sa ilalim. Ito kasi kadalasan na senaryo kapag disc brake yung nasa likuran kasi hindi natin maaapakan ng malalim itong kanyang brake pedal. Di tulad sa brake shoe type na pwede nating apakan na malalim yung apakan ng brake pedal. Tapos hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng kanyang footrest. Dito kasi disc brake kaya tiyagaan lang talaga sa pagkabit ng footrest kasi sumasabit siya dito sa kanyang brake pedal. At ngayon mga lods, ipitan natin yung tornilyo na dito sa kanyang exhaust pipe dito sa kanyang elbow mga lods. Ayan po, naigpit na yung tornilyo niya dito sa kanyang tambucho. Ngayon mga lods, ikakabit na natin itong kanyang kick arm or itong kanyang kicker. Ayan po, tapos lagyan natin ng tornilyo tapos higpitan natin mga lods. Ayan po mga lods, maigpit na yung kanyang tornilyo dito sa kanyang kicker. Ngayon ikakabit natin itong kanyang tornilyo na dito sa kanyang footrest dito sa ilalim. Ayan po, apat po yung tinanggal natin dito kaya apat rin yung ikakabit natin. Ibabalik natin yung apat na tornilyo niya dito sa kanyang footrest mga lods. Ayan po mga lods, alright, mahigpit na yung dalawang tornilyo niya din dito sa kanyang footrest. Doon sa kabila, ito na namang dalawang tornilyo dito sa harap dito sa kanyang footrest. Kita natin mga lods. Ayan po mga lods, mahigpit na rin yung dalawang tornilyo niya. Higpitan na natin yung apat na tornilyo dito sa kanyang footrest. Kaya ngayon ibuhos na natin yung bagong langis. Castrol yung ginamit ni sir na langis dito, Castrol Go 800 ml. Ayan, sakto lang po ito mga lods. Nasa inyo kung dagdagan nyo ng 50 ml or 100 ml. Ayan po, mas mabuti na yung sobrang yung kanyang langis dito sa inyong makina kaysa kulang. Kasi kapag kinukulang yung langis dito sa inyong makina mga lods ay masyadong mainit yung inyong makina, mag-overheat tapos masisira yung mga parts niya dito sa ilalim. Kaya kailangan talaga na sakto yung langis natin dito sa ating makina para mapanatili natin yung temperature at saka malubricant yung mga parts dito sa loob at dito sa kanyang cylinder head. Ayan po, para mapanatili natin yung tinatawag na oil clearance o yung gap dito sa kanyang metal to metal contact para hindi siya madaling masira yung ating makina o ating motor mga lods. Tulad ng nangyari dito mga lods na nasira yung kanyang clutch bell, nagkaroon ng malalalim na guhit at kumakadyot-kadyot na kapag tinatakbo. Pag tumatakbo yung motor niya, kumakadyot. Kaya ngayon subukan natin. Yan po, napaanda na natin itong motor ni sir. Ngayon i-test drive natin itong motor ni sir para malaman natin na okay na talaga, meron na talagang puwersa. Kasi sabi niya walang puwersa tapos kumakadyot pa yung kanyang motor kapag tumatakbo. Common po na issue ito sa mga XRM 125 na kumakadyot kapag tumatakbo.
biglaan lang po yung paglabas ng ganyang symptoms dito. Itong ganitong issue mga lods, wala po itong symptoms, bigla lang po itong mangyayari sa inyo. Itong bigla lang mawala yung kanyang puwersa at saka kumakadyot-kadyot pag dumating na sa tamang taon yung inyong motor. Mga nasa 8 years to 10 years bago ito mangyayari sa inyong motor. Okay na po yung motor ni sir mga lods, malakas na rin yung kanyang hatak. Alright, see you in the next video.